Yun, ating gabi na. Pagpayo ka lang. Umapo ka. Saan ka na namang galing bata ka? Tapos lang po ako ng project sa computer shop, tita. Paalam sa akin si Avril ba't hindi mo kasama? Sabi magko-computer shop daw kayo. Naiwan pa po siya, tita eh. Ayaw pa sumama. Sige po, tita. Pasok na po ako. O sige na, pumasok ka na. Baka hinarap ka din ng mama mo. Bakit ka galit yung batang mo? Maaari ka bang malaman kung anong nangyari? Maaari ka bang magkwento? Malak sa tatay mo, ang baba mo! O bakit? Tignan mo nga yung pinsan mo si Avril, kaya niya? Ang tanga-tanga mo, ibagsak mo pa ulit yung exam mo! Ikaw ibabagsak ko, ang baba mo! Eh, bakit ka niniwala sa kanya? Sabihin mo, mahina ka! Sayang yung pera sa scholarship mo! Bawal ka na lumabas sa bahay ah! Ayoko malaman nila na may anak akong katulad mo! Ate, tapos na bang gumayak si Johan? Te! Oo, teka lang, hinihintay lang si Avril! Hoy, bilisan mo nga dyan! Palang-palang ka na naman para wala naghihintay sa'yo ah! Nak, hindi ka na rito! Ma! Si Johan. Oh, nandito na pala si Johan eh. Oh, mag-ingat kayong dalawa pagpasok ha. Pag wala kayong masakyan, tumawag kayo sa akin para masundo ko kayo agad. Sige po, ma, pasok na po kami. Sige po, tita, pasok na rin po kami. Tara, laro tayo. Tapos naman ako mag-ibig sa science. Pa nga ako nakapag-aral. Gusto mo na naman akong bumagsak. Kasalanan mo ba't mababa ako sa mati? Palagi mo ko dinadami sa mga pagamin. Hindi naman ganun yun, Johan. Gusto ko lang naman na maglaro tayo. Sige na, tara na, laro na tayo. Sige na nga, pero kasalanan mo pag bumagsak ako ah. Pero uwi muna ako. Wala pa akong pera. Hello, mahal. Kamusta ka na dyan? Kailan ka magpapadala pala ng pera? Maubusan na ng pagkain yung mga bata eh. May babayaran pa sa eskwelahan si Precious. Hindi pa nabibigay yung sahod namin dito sa barko eh. Baka naman pwede mo na ako kakahiya. Ano? Ano lalamunin ng mga anak mo? Ano? Iaasa mo na naman sa iba? Alam mo, ang dami na nating utang kay Ian. Kapatid mo naman yun eh. Nung nangangailangan nga din siya, binigyan din natin agad. Wala na talaga may bibigay ngayon. Nakipit sila dito dahil ang palit ang amo namin. Hurry up. Sino siya? Sino yung narinig kong babae? Sumagot ka! Wala ka naman papadalang pera nang bababae ka pa. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Amo ko yun, mahal. Wala na kasi maisip na ibang paraan eh. Magkano? Magkano ka niya nabili? Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Huwag ka na uuwi dito, ha? Nakakadiri ka! Uy, dito, Johan. Uy, Vacant, laro tayo.
Natuto mo kasi maglaro. Sabi nang sumunod ka eh. Isa pa. Sorry na Johan. Tara na Johan, hinaharap na tayo ni Mama at ni Tita. Anong oras na? 10 p.m. na. Hinaan pala eh. Kuya, may pera ka ba dyan? Nagugutom ako eh. Gutom ka na. Kita mo yun. Kunin mo. Eh, ayoko. Mamaya mapagbintangan pa tayo dyan. Ano ko, tuto? Sige, wala tayong kakainin. Paano ka naman? Bagutom ka na? Oh, bilisan mo! Pabili po. Hindi pala kuya, busog na pala ako. Bahala ka dyan. Nakauwi na nga at makuha yung salamin ko. Lalaro ko natin sa shop. Uy, tapos ka na mag-aral? Bakit ito? Bobo lang nagiging. Anak ko na, mag-dito sa taas. Sa taas, di mo ba alam taas? Bobo mo naman, di mo alam taas. Taas nga! Takot na. Sabi na kasi na kasi. Nice game, Johan. Nice game, nice game. Bobita! Tara na, Johan. Uwi na tayo. 10 p.m. na. Curfew na, oh. Inam ko. Sabi na kasing depensa muna. Kung saan-saan ka pupunta. Uwi ka mag-isa mo. Sige na, Johan. Ano na ako? Uwi pa kasi wala namang kwento. Okay, you have 30 minutes to start the exam. Pwede na mag-start. Okay guys, pass your paper. Teka lang kasi.
kasalanan mo to. Kung di mo ako pinuyat nun, dahil sa kabobohan mo, di sana, perfect ko yun. Mawawalan pa ako ng scholarship dahil sa'yo? Ha? Putang ina mo? Ha? Kasalanan mo to! Kasalanan mo to eh! Like, talo na naman ako sa bingo. Hoy, Han! Nagugutom ako! Nasaan ang pagkain? Sabihin mo wala. Wala pa. Putang ina mo. Ano ba mga pinagagawa mo? Kanina ka pala dito. Bakit wala pang pagkain? Ma, nagpunta ako kanina sa tindahan. Marami na daw tayong utang. Eh, sira ulo pala siya eh. Ano ibabayad ko? Eh, natalo nga ako sa bingo. Eh, ikaw? Asan ang talino mo? Makakabayad na sana tayo ng utang kung hindi ka tatanga-tanga. Ate! Ate! Nandiyan ba si ate? Kagabi mo siya nawawala eh. So, okay class? Sa volleyball. Meron tayong 6 members sa volleyball. So, merong open spiker, may setter, may offensive. Oh! Johan! Umupo ka nga! Umupo ka! Bubugbugin kita! Ano na naman to report card mo na to? Basura? Punyeta! Napapagod ako kakalaro! Huwag ka magsaka na naman! Ate! Pabayaan mo yung bata! Huwag kang pakialamera, Iya! Hayaan mo akong disiplinahin ang sarili kong anak! Ate! Maraming paraan para mabuhay kayo ng maayos! Hindi yung umaasa ka sa bata! Pwes magtrabaho ka! Huwag kang ang pakalamera! Lumas ka dito sa pamamahay ko! At ikaw, bumagsak ka pa ulit, papalayasin na kita! Palamunin ka na nga dito! Di mo pa magawa yung maayos yung ginagawa mo! Punyeta ka! Kasalanan mo lahat. Kung di mo sana pinulit sa kabubuhan mo, di sana perfect ako. Hindi mo akaya yung ginagawa ko eh. Salit ka lang naman. Ang hilig-hilig mo kasing makipagsabayan. Ayos panalo! Ano naman nagbuhat buong laro? Zombie na tayo ah. Tara na, uwi na tayo. Hinahanap tayo na kalimama. Uwi ka na. Sabay na tayo. Wait, Rohan. Akala ko pa uwi na tayo. Sa'yo. Secret. Ano ba na naman yung lugar na to? Sabi mo uwi na tayo. May ito pa tayo pupuntahan. Parang... Sabi ko, Yuhon! saglit lang ito. Yuhon! Huwag ka maingay. Ang galing. Ikaw yung perfecto. Dapat sa'yo. Tutulog na. Tutulog na. Ah, makulit ka, ha? Ang ina ko!
for a while. Makakatulog na ako. Takbo. Tita, tao po! Tita! Nagsusumbong ka pa? Ha? Nagsusumbong ka? Ha? Dito ka pa talaga pumunta sa amin! Ano ingay na yun? Tignan nga. Dapa, sabi! Wala akong kasalanan! Miss, ano nangyari? Siya ang may gagawa na lahat! Ali! Tama na! Siya ang pumatay kay Av! Ano? Ano niya? Positive suspect! Alam mo bang may ebidensya kaming ikaw ang pumatay sa pinsan mo? Papaniwala naman kayo. Tuto ba kayo? May nakuha kaming fingerprint sa gate kung saan nakita ang bangkay ng biktima. May mga testigo na nagsabing ikaw ang huling kasama niya bago siya namatay. Pati na rin ang mga karagdagang ebidensya laban sa'yo. Masalanan kung tatama-tama siya. Basta, hindi ko nga siya pinatay. Sa pagsisimula ng paglilitis, iniharap ng prosekusyon ng matibay na ebidensya, mga fingerprint, bahid ng dugo sa damit ni Johan, at testimonya ng mga saksi. Sa gitna ng pagtatanong, napansin ang kanyang pagkabalisa at bigla ang pag-alboroto. Dahil dito, humiling ang depensa ng psychological assessment na agad namang pinayagan ng hukom. So base po sa ginawang psychological assessment at interview, lumalabas na si Johan ay may sintomas ng antisocial personality disorder. Nakitaan siya ng agresibong pag-uugali, kawalan ng pagsisisi, at kawalan ng empatsya sa kahit anumang bagay. Bukod pa rito ang kanyang problema sa pagtulog na maaari na idudulot ng sobrang pag-iisip. Sa kaso ni Johan, itinatanggi niya ang krimen kahit na may matibay na ebidensya laban sa kanya. Madalas ang ganitong pag-uugali ay may ugat sa karanasan noong bata pa siya. Ayon sa kanyang kwento, lumaki siyang palaging kinukumpara at hindi gaano naramdaman ang pagpapahalaga. Kaya maaaring natutunan niyang hindi magpakita ng emosyon at maging manhid sa damdamin ng iba. Base rin sa kanyang kwento, siya ay makaisang linggo nang gising bago mangyari ang insidente. Ang ganitong kondisyon po ay hindi basta nalulutas sa pamamagitan ng pagkakakulong. Kailangan niya sumailalim sa rehabilitation upang matutunan kung paano makitungo sa kanyang damdamin at sa ibang tao. Ano nang mangyayari sa kanya ngayon? Inirecommend na po na mailagay siya sa isang psychiatric facility upang makatanggap siya ng mga therapy. Makakatulong ito upang matuto siya ng mga tamang paraan ng pagkikitungo sa iba at maintindihan na kanyang sariling damdamin. Hi, Johan. Ako si Nurse Claire, isa sa mga nurses na magbabantay sa dito sa facility. Di mo kailangan sabihin pangalan mo. Di rin naman kita maalala mamaya. Alam ko naguguluhan ka dahil bago ang lugar, bago rin ang mga tao. Ngunit gusto namin ipaalam sa'yo na nandito kami para tulungan ka. Tulungan? Di ko kailangan pagtulong nyo? Ikukulong nyo ako dito tapos natawagin yung pagtulong? Hindi naman ito tungkol sa pagkulong sa'yo, Johan. Ang mahalaga ay matulungan ka naming maintindihan ang sarili mo. Wala namang mali sa akin, nurse. Tsaka, wala naman namang babago kung mananatili ako dito.
May routine tayo dito, Johan. May mga therapy sessions, counseling, at group activities. Makakasama mo pa nga rin ang iyong doktor upang maibigay ang angkop na treatment para sa iyo. Ayok. Gulto ba kayo? Gusto niyo akong i-reprogram? Hindi naman sa ganun, Johan. Hindi naman namin ipipilit ito. Ang gusto lang namin is makapag-cooperate ka sa amin. Morning, Johan. Kamusta ka na, Johan? Bago tayo magsimula sa therapy mo, bibigyan ka muna namin ng tumot, ha? Para makatulong sa adjustment mo dito. Agad-agad? Di pa nga ako nagsisimula. Takatambakan niyo na agad ako. Para lang ito mabawasan ang tension na nararamdaman mo. Mas epektibo ang gamot na to kapag kalmado ka mag-isip. Kayo na mas nakakaalam sa nararamdaman ko eh, no? Good morning, Johan. Magbibigay lang kami ng gamot para sa iyo. Kung ayoko. May protocol tayo dito, Johan, pero hindi naman sa pilitan. Kaya nga lang, may epekto ito sa progress mo kung hindi ka makikipagtulungan sa amin. Ito ang unang dose mo, Johan. Fluoxetine para maiwasan ang iyong pagkairita at ketayapin para hindi ka padalos-dalos sa mga ginagawa mo. Hindi yan pampatulog. Ang gusto lang namin ay matulungan ka. Kaya pala parang lantang gulay na yung mga tao sa labas eh. Kung may mga side effects ka nararamdaman, Johan, paano mo lang sa amin, ha? Nga po. Kapin na kayo. Good morning, Johan. Breakfast ka na, ha? Johan, bitawan mo siya. Yan ang gusto niyo, di ba? May sakit ako. Yan, magtusa kayo. Nasa records mo na ang ilang violent incidents. Wala kaming magagawa kundi higpitan ng bantay sa'yo. Ano? Ikukulong niyo na ako? Kung kailangan o mas kaunting access, mas maraming restrictions. Nakita sa CCTV na dinura mo yung gamot kahapon. Mapipilitan ka rin bantayan ka at maghanap ng ibang treatment plan para sa'yo. Good morning, Johan. Bago tayo mag-start, gusto ko muna ipakilala ang sarili ko. Ako si Noela, isang psychologist. Andito ako para makatulong sa'yo. Kaya ang gusto ko munang malaman ay ikaw bilang ikaw yan mismo at hindi bilang isang pasyente ko. Una, tahimik siya. Galit. Gusto niya ng kontrol. Naiinis siya sa pakikialam ng iba. Pero unti-unti, natututo siyang makinig, magsalita. Hindi pa siya kumbinsido, pero sinusubukan niya. At doon, nagsisimula ang pagbabago. Gusto ka naman. Gusto ko lang malaman sa'yo mismo kung ano yung mga pagbabagong napapansin mo sa sarili mo. Ewan ko. Medyo nag-a-adjust pa ako sa mga paligid ko. Pansin ko rin yan. Parang dati ayaw mo makipag-usap sa akin. Pero ngayon, at least, mas bukas ka nang makipag-usap. Siguro nga. Gusto naman pagtulog mo. Tinutuloy-tuloy mo pa rin ba yung mga techniques na sinubukan natin? Nakakatulong naman ba yun sa'yo? Mas maayos na. Di pa rin perfecto. Pero di na ako nagigising sa gitna ng gabi katulad ng dati. Tapos, minsan, ginagawa ko yung mga breathing exercises na tinuro mo. Tsaka yung mga meditation techniques natin. So, good morning, Johan. 4 na taon na tayo nagkikita. Kumusta ka naman? Gusto ko lang malaman kung may mga napapansin ka bang pagbabago sa sarili mo after ng
tayong session dito sa ward. Medyo tahimik na ako ngayon. Hindi na ako masyadong nagagalit. Tapos kapag may gusto ako, napapaalam mo na ako. Tapos kapag hindi, pwede. Kahit na gusto kong gawin yung isang bagay, is mas natutunan kong tanggapin na hindi ko makukuha yung gusto ko. Magandang pakinggan yan, Johan. Mas napapansin mo na ba yung nararamdaman mo ngayon kaysa dati? Siguro, hindi ko pa rin kasi talaga maalala kung paano ako dati. Iniisip ko, blanco lang siya. Pero base sa kwento nyo, sa sinasabi nila Dr. Patrick, nila Nurse Claire, ay siguro mas maayos na ako ngayon. Hindi ako masyadong nag-react. Tapos kapag nagagalit ako, hindi ko binubuntong sa pananakit. Ano naman yung mga bagay na natutunan mo sa sarili mo during your stay here dito sa ward? Siguro, hindi sa lahat ng pagkakataon tama ako. Yun yung natutunan ko. May mga pagkakataon mali ako at kailangan ko tanggapin yung pagkakamali ko. Tsaka, ayun nga, gaya ng sabi ko kanina, hindi na ako nananakit na ibang tao pag hindi ko nakuha yung gusto ko. Kasi, alam kong pag naggumawa ako ng mali, may kayakibat siyang kabayaran. Tungkol ba to sa nangyari sa'yo noon? Bakit ka nandito ngayon? Ready ka na ba yung pag-usapan? Ang mas bukas yung isip mo? Hindi ko na kailangan magtago pa. Kahit na hindi ko talaga maalala kung paano, kung nangyari, alam kong may nagawa akong mali. Siguro, handa na akong harapin yun at pagbayaran. Yan yung unang beses na sinabi mo yan. Hindi mo pa rin inaamin ng buo, pero at least, mas handa ka nang harapin yung totoo kaysa noon. Guys! Kakanta si Johan! Palakpakan niyo naman siya! Grace, halika! Kakanta si Johan! Sali ka dito! Ililit tuluganay, wala diri imo nanay, kadto tienda bakal papay. Ililit tuluganay, mata ka